Si Isabel Mendoza at Doc Oliver Castañeda napilitan lamang na ikasal sa isa't isa dahil sa kagustuhan ng kanilang mga magulang. Wala namang nagawa si Doc Oliver dahil yun ang dying wish ng daddy nito. Kaya alam ni Isabel na hindi magiging masaya ang marriage life nilang dalawa at hindi nga siya nagkamali. Kumain ka muna. Kararating lang ni Oliver galing hospital at alam niyang pagod ito sa trabaho. Matutulog na ako. Simpleng sagot nito. Iniwan siya para magtungo sa kanilang kwarto. Inis na naiwan si Isabel. Ibig sabihin nun, mag-isa na naman siyang maghahapunan. As usual, pero kasi ng gabi kasi na yun, feel niyang kumain ng may kasama. Matapos kumain, hinugasan niya na rin ang kanyang pinagkainan. Ang maid kasi nila ay naka-day off. Pagdating sa kanilang kwarto, naabutan niyang bihis na ang asawa at may binabasa itong libro. Hindi ka ba talaga gutom? Hindi nito sinagot ang tanong niya. Nanatili ang atensyon sa binabasang libro. Kaya sa inis niya, nagtungo na lang siya sa closet para kumuha ng pamalit na damit. Tsaka siya nagtungo sa banyo para maglinis ng katawan. Paglabas ni Isabel, tulog na ang lalaki. Napailing na lang siya. Siya lang talagang nag-effort sa marriage nilang dalawa. Kinabukasan, maagang gumising si Isabel para ipaghanda ang asawang si Oliver. Nang sa ganun may laman ng tiyan nito bago umalis ng bahay. Pero gaya kagabi, dinedma na naman ito ang kanyang effort. Sa inis niya, sinundan niya ito sa labas ng kanilang bahay. Can't you see that I'm doing everything para mag-work ang marriage natin? Galit niyang tanong kay Oliver na nanatiling walang ekspresyon ng muka. Na hindi ko naman sinabi na gawin mo. Inis siyang napasabunot sa sariling buhok dahil sa nakuha niyang tugon mula rito. Oo, wala kang sinabi. Pero I'm doing this because I know that I will be stuck with this marriage with you. Ikaw lang ang gusto ng magulang ko para sa akin. And I want to make them happy. Hindi na siya nito pinansin at pumasok na sa sasakyan. Naiwan si Isabel na nagpapapadyak sa inis. Mamaya talaga, hindi niya na ito aasikasuhin. Hindi na siya mag-e-effort. Bahala na ito. Wala na siyang pakialam sa lalaki. Total, nasasayang lang naman ang effort niya. Hihintayin niya na lamang na maging okay muna ang lahat, tsaka niya sasabihin sa magulang nila na hindi talaga mag-work ang marriage nila. Sa ngayon kasi, alam niyang nagmo-move on pa ang lahat dahil sa pagkawala ng daddy ni Oliver. Hanggang ngayon ba naman, hindi mo pa rin nakakalimutan ng ex mong yon? Nasa hospital na si Doc Oliver. Kasalukuyan siyang sinisermonan ng kanyang ina na si Olivia. Ma'am, wag niyo siyang isali sa usapan. Walang emosyon niyang sabi sa ina habang nakatalikod dito. Mabuti na lang talaga't wala pa siyang pasyente, kaya hindi nakakaabala ang kanyang mami. Son, Isabel is a great woman. Lahat ng qualities nasa kanya na. So why don't you try to love her? Halos nakikiusap nitong tanong. Wala itong nakuhang tugon sa kanya. Totoo naman ang sinasabi nito't nakikita niya yon. Pero ano bang magagawa niya kung hindi niya gusto si Isabel? And yes, she's still in love with his ex. You should go, mama. Parating na ang mga pasyente ko. Bago tuluyang umalis, muli pa nitong pinaalala na subukan niyang mahalin si Isabel. Habang inaasikaso ang kanyang mga pasyente, paulit-ulit na nag-e-echo sa isip ni Doc Oliver ang sinabi ng kanyang mami. Hanggang sa makauwi siya sa bahay nilang dalawa ni Isabel, kung saan naabutan niya ang asawa na natutulog sa sofa. Bukas ang TV pero tulog ito, mukhang nakatulugan ng panunood ng TV. Pinatay niya muna ang TV, tsaka niya binuhat ang asawa para dalhin sa kanilang kwarto. Ibinaba niya ang babae sa kama. Akmang magbibihis na sana siya, ngunit natigilan si Oliver sa narinig niya sa babae. Kainis ka, Oliver. Napailing na lang siya. Tinungo niya ang closet nila para magbihis. Matapos magbihis, lumabas na siya ng silid para mag-prepare ng kanilang hapunan. Para naman makabawi siya sa mga times na hindi niya binigyang pansin ang effort ni Isabel. Sir, ipagluluto niyo po si ma'am? Kinikilig na tanong ng katulong. Imbis na sagutin ang tanong nito, nagsimula na siyang maghiwa ng ingredients. Sinigang, yun ang kanyang lulutuin. Natutunan niyang lutuin iyon sa kanyang mami. And he can say na expert siya pagdating doon, since sinigang ang paborito niyang pagkain. Samantala si Isabel, puno ng pagtataka ng magising
Sa pagkakatanda niya, sa sofa siya nakatulog. Bakit siya nasa kama? Sinong nagbuhat sa kanya papunta doon? Hindi naman siguro ang katulong. Puro kasi babae ang maid nila. Imposible rin naman na si Oliver. Kaya para masagot ang kanyang katanungan, bumaba na si Isabel. Ang sir mo? Tanong niya sa maid na nakasalubong. Nasa kusina, ma'am. Pinagluluto kayo. Kinikilig nitong sagot, ngunit pinanatili niyang seryoso ang mukha niya. You're awake. Saktong sinasali na nito ang niluto nang siya ay dumating. Pinagmasdan niya ang lalaki. Kumakain ka ba ng sinigang? Oo naman, hindi naman ako maarte katulad mo. Tumalikod na si Isabel para magtungo sa dining, habang ito nakasunod sa kanya dala ang niluto. May mga nakahanda ng pinggan sa mesa, pati kanin ay meron na rin. Let's eat. Aya nito sa kanya pero hindi na muna umupo si Isabel. I know you're hungry, kaya umupo ka na't kumain na tayo. Baka may lason yan. What? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Malay ko ba kung gusto mong mawala na ng asawa para maging malaya ka na? Pero imbis na mainis sa kanya, natawa na lang ito. You're crazy. Di ko naman gagawin yon. Sabihin na lang natin na bumabawi lang ako dahil ilang beses kong hindi pinansin ang luto mo. Kaya ikaw naman ngayon ang pinagluto ko. Nakontento na si Isabel sa nakuhang sagot kaya naupo siya. Tinikman niya na muna ang luto ni Oliver at aaminin niya kulang na lang mapapikit siya dahil sa sobrang sarap nun. The best? May ngiti nitong tanong. Iba talaga ito ng gabing yun. Kaya kung anumang panisang nakain ito, thankful talaga siya. Sakto lang. Simple niyang sagot at ipinagpatuloy na ang pagkain. Nang gabing yun, nakailang sandok si Isabel at ang malakas niyang dighay ang magpapatunay. Tawang-tawa tuloy ang buwisit niyang asawa. Isabel, tutungo na sana siya sa kwarto nila nang tawagin siya nito. Let's try to make things work. Seryoso nitong sabi sa kanya pero hindi siya sumagot at muli nang tumalikod. Pagkatalikod naman ni Isabel, wala sa sariling napangiti si Doc Oliver. Well, there is nothing wrong with trying at baka sa tulong ni Isabel makalimutan niya ang ex niya. Simula noong gabing iyon na nagluto si Oliver para sa kanya, ramdam na ramdam ni Isabel ang pagbabago. Ginagawa na rin talaga ng lalaki ang lahat para lang mag-work ang marriage nilang dalawa. Nang araw na yon, maagang nagising si Isabel. Nakasanayan niya na kasi yun, ang gumising ng mas maaga para maghanda ng almusal. Kahit pa nga nung una, hindi ito pinapansin ni Oliver. Natigilan siya pagbaba niya ng kusina. Nandoon si Oliver. Nakatayo ito sa harap ng coffee maker. Suot ang simpleng white shirt at jogging pants. Wala itong trabaho. Good morning. Unang bati nito nang mapansin siya. Halos hindi makapagsalita si Isabel sa gulat. Good morning. I just want to make breakfast for you bago ko umalis. Gumawa na rin ako ng kape mo. Napatingin siya sa mesa. Nandoon ang tasa niya na may paborito niyang design. Yung minsang binili niya pero hindi niya akalaing mapapansin ng lalaki. Salamat. Tanging nasabi niya. Umupo sila sa mesa ng sabay. Habang kumakain, napatingin si Isabel sa asawa. May plano ka ba ngayon? Bigla nitong tanong. Pupunta kila mami. Muntik pa nga siyang mautal sa sagot niya. Ihatid na kita bago ang duty ko. Sure ka? Asawa kita. Hindi agad siya nakapagsalita. Grabe naman kasi ang naging epekto ng sinabi nito sa kanya. Gaya ng sabi nito, hinatid na muna siya ni Oliver sa bahay ng magulang niya bago ito pumasok sa trabaho. Kilig na kilig tuloy ang mami at daddy niya. At kung andun ang mami ng asawa niya, siguradong kikiligin din ito. Bye. Nagbabay pa ito sa kanya kaya mas lalong kinilig ang kanyang mga magulang. Magkakaapo na ba kami? Grabe ang sweetness ha. Panunokso pa ng mami niya pero imbis na sagutin ang tanong nito, pumasok na lamang siya sa loob ng bahay. Unti-unti nga nilang naging routine ni Oliver ang mga bagay na dati hindi nila ginagawa. Sabay silang kumakain kung hindi man sa umaga, sa gabi naman. May mga oras naman na napapahaba ang usapan nilang dalawa na madalas ay tungkol sa araw nilang dalawa. Iba na talaga ang asawa niya. Hindi na ito basta-basta umiiwas sa kanya. Hindi na rin ito malamig magsalita. May mga pagkakataong tinatanong siya kung kumusta ang kanyang araw at ganun din naman siya. Isang gabi,
Nagising siyang gising pa si Oliver. Hindi ka pa natutulog. Hindi pa. Ikaw ba't nagising ka? Masama ba ang panaginip mo? Hindi. Isabel? Mahina nitong tawag sa kanya. Salamat. Para sa naman yun? Sa pananatili. Hindi niya agad nasagot ang sinabi nito. Dahil sa totoo lang, bukod sa kasiyahan ng kanyang mga magulang, hindi niya alam kung bakit patuloy siyang nanatili roon. Siguro dahil umaasa siya na mag-work ang kanilang marriage. Kaya hindi niya na napigilan ang sarili. Unti-unti siyang nahulog kay Oliver sa mga simpleng bagay na ginagawa nito para sa kanya. Alam niyang delikado. Alam niyang maaaring masaktan siya. Ngunit paano niya pipigilin ang puso niya na nahulog na sa lalaking napilitan lang siyang pakasalan noong una? Isang gabi, habang magkatabi silang nakahiga, hindi siya makatulog. Yun kasi ang unang beses na nagtabi silang dalawa sa kama. Oo, nasa iisang kwarto sila, pero magkaiba naman ang kama. Oliver, sa tingin mo ba, pwede talagang gumana ang marriage natin? Hindi ko alam, pero sinabi ko na sa'yo, di ba? Gusto kong subukan. At doon niya tuluyang sinukuan ng natitirang takot sa kanyang puso. Dahil sa unang pagkakataon mula nang ikasal sila, ramdam niyang hindi na siya nag-iisa. At kahit hindi niya pa alam ang kahihinatnan ng lahat, hinayaan niya ang sarili na tuluyang mahulog sa kanyang asawa. Maagang naghanda si Isabel ng umagang iyon. Simple lang ang aura niya. Isang kulay na pink na dress at kaunting pulbos sa muka. Ngunit hindi niya maikakaila na may kakaibang kaba sa kanyang dibdib, lalo pat ang mami ng kanyang asawa ang pupuntahan nila. Dadalaw sila sa mami ni Oliver. Okay ka lang? Tanong ng asawa niya habang nagmamaneho. Oo, medyo kinakabahan lang. Wala kang dapat ikakaba. Mahal ka ni mami. Talaga? Yup. Hindi na siya nagsalita pa. Ngunit sa loob niya, may munting tuwa siyang naramdaman. Pagdating nila sa bahay nila Oliver, agad silang sinalubong ng ginang. Hindi pa man sila tuluyang nakakapasok, ay yakap na agad ang inabot ni Isabel. Isabel, iha, mas lalo kang gumaganda. Mom, saway ni Oliver na sobrang pagkakayakap sa kanya. Hay nako, manahimik ka. Pabirong sabi ng ginang, hindi ka ba proud sa asawa mo? Namula si Isabel. Pagpasok nila sa loob, agad napansin ng mami ni Oliver ang kakaibang aura sa kanilang dalawa. Hindi na sila magkalayong umupo, hindi na rin awkward ang mga tinginan. May mga pagkakataong sabay silang tumatawa sa mga kwento ng ginang. Tahimik lamang ang mami ni Oliver sa una. Pinagmamasdan lang sila hanggang sa bigla itong umiti ng malapad. Oh, may spark na. Mukhang in love na kayo sa isa't isa. Napaubo si Oliver sa iniinom nitong tubig. Mom, napatingin si Isabel sa sahig. Ramdam ang pag-init ng kanyang pisngi. Hindi niyo na maikakaila. Kita sa mga mata ninyo, may nabubuo na. Mas lalong napaubo si Oliver habang pilit na tinatakpan ng hiya niya. Mom, please. Anong please? Kay tagal kong hinintay to. Ang sayang makitang ganyan kayo. Alam mo ba kung buhay ang daddy mo, siguradong matutuwa yun. Napatingin ng ginang kay Isabel. Iha, alagaan mo ang anak ko. Opo. At ikaw, sabay tingin sa anak na si Oliver. Alagaan mo ang asawa mo. Wag na wag mo siyang hayaang mawala sa'yo. Opo. Tumango si Oliver. Sa sandaling yon, may kung anong mainit na gumapang sa dibdib ni Isabel. Hindi niya alam kung iyon ba ay saya o kaba. Nagkwentuhan pa sila ng matagal. Halos ayaw pa nga silang pauwiin ng mami ni Oliver. Dito na lang kayo magpalipas ng gabi. Matagal pa naman ang umaga. May duty pa ako bukas, Mom. Ayoko namang pumasok ng puyat. Nagkukunwaring sumimangot ang ginang. O sige na, pero bumalik ulit kayo ha? Opo, Mami. Sabay nilang sagot. Bago sila umalis, muling niyakap ng ginang si Isabel. Masaya ako para sa inyo. Maraming salamat po. Tahimik ang biyahe nilang mag-asawa pa uwi. Marahil ay pareho silang naubusan ng energy dahil sa mami nito. Pagdating sa bahay, diretso sanang tutungo si Isabel sa kwarto nilang mag-asawa. Pagod siya't gusto na lamang humiga, ngunit bigla niyang naramdaman ang paghawak ni Oliver sa kanyang braso. Isabel, napalingon siya
At bago pa siya makapagsalita, dahan-dahan siyang hinila ni Oliver palapit dito. Hinalikan siya nito. Hindi iyon kagaya ng halik nila noong kasal. Mabilis, malamig at walang emosyon. Ang halik na ito, mabagal, mas tumagal at ramdam niyang damdaming nakapaloob roon. Ramdam niyang pag-aalinlangan ni Oliver. Ngunit ramdam din niyang pagnanais. Nanatili siyang nakapikit hanggang sa siya na mismo ang unang umurong. Sa hiya, mabilis siyang tumalikod. Good night. Mahina niyang sabit hindi na lumingon pa. Pagpasok niya sa kwarto nilang mag-asawa, agad isinara ni Isabel ang pinto. Napasandal siya roon. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Kalma lang, Isabel. Bulong niya sa sarili. Ngunit hindi niya mapigilan ang ngiti sa kanyang labi. Hindi niya mapigilan ang kilig na pilit umaapaw. Humiga siya sa kama. Nakapikit ngunit ang isip niya puno ng alaala ng halik na inabot niya kay Oliver. Ang lambot at ang init. Sa labas naman ng kwarto'y napabuntong hininga si Oliver. Hindi niya rin inasahan ng sarili niya na magagawa yun. Ngunit alam niya na hindi iyon basta halik lang para sa kanya. May nararamdaman na siya kay Isabel. Nahulog na siya sa asawa niya. At parang gusto pa nga niyang maulit ang ginawa niyang paghalik dito. Mas naging madalas na ang ngiti ni Oliver. Hindi na ito yung lalaking tahimik at malamig sa loob ng bahay. May sweetness talaga sa mga galaw nito. Dahil may mga sandali talaga na bigla na lang nitong hahawakan ng kamay niya, parang sinisigurong nandoon lang siya. Hindi na rin mailihim ni Isabel ang saya niya. Para sa'yo, sabi nito sabay abot ng baso. Pinagtimpla siya nito ng juice. Salamat. May gagawin lang ako mamaya. Dadalaw sa magulang mo. Talaga? Oo, may mga itatanong lang ako. Hindi na siya nag-usisa. Alam niyang may sarili itong dahilan. Gabi na, pero hindi pa nakakauwi si Oliver. Nag-aalala na si Isabel dahil lampas 11:00 ni wala pa rin ito. Nang marinig niya ang tunog ng pinto, agad siyang tumayo mula sa pagkakaupo niya. At last, bulong niya. Ngunit nang lumapit siya, agad niyang naamoy ang alak. Amoy alak ang kanyang asawa. Oliver? Hi, napangiti ito sa kanya. Lasing ka? Konti lang. Inalalayan ni Isabel ang asawa. Bakit ka naman uminom? Dumaan nga ako sa magulang mo. May tinanong lang ako tungkol sa'yo. Pero ang daddy mo napilit akong uminom. Hindi na siya nakapagsalita pa. Tahimik niya itong inalalayan hanggang sa makarating sila sa kwarto. Medyo nahirapan siya dahil mabigat ito. Pinahiga niya ang asawa sa kama. Kukuha lang ako ng pamunas. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, naramdaman niyang hinawakan ni Oliver ang kamay niya. Isabel? Hinila siya nito pabalik, ngunit sapat para mawala ang kanyang balanse. Bumagsak siya sa ibabaw ng lalaki. Oliver? Hindi niya na natapos ang sasabihin. Dahan-dahan itong inikot ang pwesto nila hanggang sa siya na ang nasa ilalim. Nakatingin si Oliver sa kanya. Puno ng paghanga ang mga mata nito. Babangon sana si Isabel, ngunit huli na. Hinalikan siya ni Oliver. Isang halik na nagdulot ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Halik na nakakadala. Sinubukan niyang umatras, ngunit tila hindi na siya makagalaw. Unti-unti, nadala na rin siya ng sandali. That night, tuluyan niyang naisuko ang kanyang sarili kay Oliver, na kanyang asawa. Pero hindi lamang dahil sa mag-asawa sila, kundi dahil mahal niya na ito, kaya pati ang kanyang sarili, handa niyang ialay. Kinabukasan, nagising si Isabel dahil sa sinag ng araw. Bukas na kasi ang kurtina sa loob ng kanilang kwarto. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata niya. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam niya ang presensya ng isang taong nakatingin sa kanya. Si Oliver. Nakatagilid ito. Pinagmamasdan siya nito habang may ngiti sa labi. Good morning. Bati nito sa kanya. Napatalokbong siya ng kumot sa hiya. Ngunit mabilis itong umaksyon. Hinawakan nito ang kamay niya at siya'y pinigilan. Don't hide. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bago pa siya makapagsalita, hinalikan siya ni Oliver. Isang banayad na halik ang ipinagkaloob nito sa kanya. Sorry, bigla nitong sabi matapos ang halik. Napakunot ang noo niya. Para saan? Kung naging padalos-dalos ako kagabi. Pero gusto kong malaman mo na hindi ko pinagsisihan.
Hindi niya alam kung anong isasagot niya. Pero sinabi na lamang niya kung ano ang totoo. Me too, mahina niyang sabi. Ngumiti ang asawa, tsaka nito hinagkan ng noo niya. Mag-breakfast na tayo. Sa baba? Dito na lang. Ayokong mahirapan ka. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Ang katulong na may dalang pagkain. Magkatabi silang kumain sa kama at talagang sinubuan pa siya nito na parang baby. Isabel, Oh, mahal na kita. napatigil siya at tumingin siya rito. Sinusuri kung totoo ba ang narinig niya. Mahal na kita. Mahal din kita, sagot niya. Kaya sa sobrang saya nito, mahigpit siyang niyakap ng asawa. Sa umagang yun, hindi na sila mag-asawa dahil sa arranged marriage. Mag-asawa na sila dahil sa pagmamahal, sapagkat pareho na nilang mahal ang isa't isa. Matapos ang nangyari sa kanila ni Oliver, may isang bagay na sigurado. Yun ay wala namang nagbago. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng bulaklak sa sala, may dumating na bisita. Mami, gulat niyang tawag nang makita ang kanyang ina. Hindi niya kasi inaasahan na dadalaw ito sa kanya dahil wala itong pasabi. Surprise! Masayang sabi ng ginang sabay yakap sa kanya. Bakit hindi ka nagsabi, Mami? Tanong niya habang pinauupo ang kanyang mami. Gusto ko kayong dalawin. Kamusta kayo ni Oliver? Napangiti si Isabel. Hindi niya alam kung paano sisimulan pero kusa na lang lumabas ang mga salita sa bibig niya. Mami, nagkaaminan na kami. Nang alin? Hindi makapaniwala ang mukha nito at halatang gulat na mahal namin ang isa't isa. Sinabi niya na ng diretso. Kilig na kilig tuloy ang mami niya na nahampas pa siya sa sobrang kilig. Talaga anak? Hindi pa rin ito makapaniwala na para bang malabong mangyari ang kanyang sinabi. Tumango siya rito. Kaya pala, parang iba na ang aura mo ngayon. Mami naman, kinikilig ako sa inyo. Sa wakas. Sa nakikita niyang saya nito, tila ba daig pa nito ang isang taong nanalo sa loto. Napakagat na lamang si Isabel sa kanyang labi. Anak, gusto ko na ng apo. Halos mabilaukan siya sa narinig niya. Mami, ano? Natural lang yon. Mag-asawa kayo. Hindi niya sinasadya pero namula siya. Halatang halata tuloy na may nangyari na sa kanila ni Oliver. Naku, mukhang hindi ko na kailangang humiling sa inyo. Base sa reaksyon mo, mukhang may nangyari na. Tama lang yan anak. Masaya ako para sa'yo. Masaya kami ng daddy mo para sa'yo. Bago umalis ang mami niya, mahigpit siya nitong niyakap. Alagaan mo ang asawa mo at hayaan mong alagaan ka rin niya. Opo. Pag alis ng mami niya, naiwang napapangiti si Isabel. Kinagabihan, sabay silang kumain ni Oliver. Pagkatapos, naupo sila sa sofa at nanood ng TV. Nakahilig ang ulo ni Isabel sa balikat ng asawa habang tahimik silang nanonood ng balita. Hanggang sa biglang nagbago ang tono ng anchor. At nagbabalik na raw sa Pilipinas ang international model na si Katrina Vernon. Biglang tumahimik si Oliver. Napansin iyon ni Isabel. Sumulyap siya rito. Nanigas ang katawan nito. Nakatingin lang sa TV at hindi kumukurap. Kilala mo ba siya? Tanong niya at pinilit gawing kasywal ang tono. Hindi agad nakasagot ang kanyang asawa. Maya-maya'y tumayo ito. Sa kwarto na lang muna ako. Bakit? May problema ba? Iba kasi ang inakto ng asawa. Pagod lang ako. Good night. At tuluyan na itong umakyat. Naiwang tulala si Isabel. Bumalik ang tingin niya sa TV. Tapos na ang balita tungkol kay Katrina Vernon. Pero may mga tanong ang gumuhit sa kanyang isipan. Bakit ganun ang naging reaksyon ng asawa niya? Kilala ba ito ni Oliver? At kung oo, paano? Bumigat bigla ang kanyang dibdib. Pinatay niya ang TV at tumayo. Umakyat siya sa kwarto, ngunit tumigil sa pinto. Nakita niyang nakahiga na si Oliver. Nakatalikod sa kanya. Han? Mahina niyang tawag. Honey kasi ang naging tawagan nilang dalawa. Walang sagot. Humiga siya sa kabilang gilid ng kama. Tahimik lang sila, hindi katulad noong mga nakaraang araw na nagkukwentuhan na muna sila bago matulog. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng saya, may munting takot na muling sumingit sa puso ni Isabel. Sino si Katrina Vernon sa buhay ni Oliver? At bakit gano'n na lang ang naging epekto nito sa kanyang asawa? Maayos naman ang araw ni Oliver sa hospital hanggang sa may biglang kumatok sa pinto ng kanyang opisina.
Doc Oliver, may bisita po kayo. Sabihin mong may ginagawa ko. Hindi man lang lumilingon mula sa chart na hawak. Ngunit bago pa makasagot ang nurse, bumukas na ang pinto. At kailan ka pa naging busy sa ibang bagay pagdating sa akin? Pamilyar na boses ang narinig niya. Nanigas si Oliver. Katrina? Malamig niyang sabi. Ngumiti ito. Pumasok ang babaeng nang iwan sa kanya noon para tuparin daw ang pangarap nito. Pero kapalit nun ay ang pag-iwan sa kanya ng wasak at luhaan. Anong ginagawa mo rito? Wala kang appointment. Diretsahan niyang sabi sa babae na sana huwag manggulo. Dahil masaya na siya. Masaya na siya kay Isabel. Masaya na siya sa kanyang asawa. Hindi na kailangan. Gusto lang kitang makita. Tumayo si Oliver. Lumabas ka. Sigurado kung alam mo nang may asawa ko. Kaya hindi na dapat tayo mag-usap. Teka, alam kong may asawa ka na. Hindi nakapagpigil si Oliver kaya kung ano ang kanyang nasabi. Kung alam mo pala dapat. Alam mo rin na dahil doon, mas lalong wala kang karapatan na pumunta dito. Ngumiti ang babae, isang ngiting may halong pangaasar. Wala akong pakialam kahit kasal ka na. Napuno ng galit ang mata ni Oliver. May asawa na ako at mahal ko siya. Aagawin pa rin kita dahil ako ang nauna. Dahil sa sinabi nito, napuno siya ng kaba at takot. Lumabas ka! Dahilan para mapatingin ng ilang nurse sa labas nang marinig ang pagsigaw niya. Nagulat si Katrina pero hindi ito umatras. Hindi pa to tapos. Tahimik na lumabas ang babae. Ngunit baka sa mukha nito ang determinasyon na magbalikan silang dalawa. Nang maisara ang pinto, napabuntong hininga si Oliver. Nanginginig ang kamay niya. Hindi sa takot, kundi sa galit. Dahil sa babaeng kakaalis lamang. Samantala, nasa harap ng bahay ng mami ni Oliver si Isabel. Hindi niya alam kung bakit naroon siya. Siguro dahil gusto niyang makasiguro. Siguro may tanong siyang hindi matahimik. Isabel, gulat na sabi ng ginang nang mapagbuksan siya ng pinto. Bakit iha? May problema ba kayo ng anak ko? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Wala pa man siyang sinasabi, halatang nag-aalala na ito. Mami, pwede po ba tayong mag-usap? Agad siyang pinapasok ng ginang. May problema ba kayo ng anak ko? Hindi po, may gusto lang akong itanong sa inyo. Tungkol po dun sa model na kababalik lang ng bansa. Naupo sila sa sala. Tumahimik sandali ang ginang. Tila alam na kung tungkol saan ang pag-uusap. Tungkol kay Katrina ba yan? Napatingin si Isabel. Kilala niyo po siya? Napabuntong hininga ang mami ni Oliver. Oo, ex siya ng anak ko. Parang may sumaksak sa dibdib ni Isabel. Pero nanatili siyang nakangiti. Matagal na po ba? Oo anak, matagal na silang tapos. Bakit po sila naghiwalay? Iniwan niya ang anak ko. Mas pinili niya ang career niya sa abroad. Natahimik si Isabel. Anak, wala kang dapat ipag-alala. Ikaw na ang mahal ng anak ko ngayon, hindi ng babaeng yun. Opo, ngunit sa loob niya, hindi pa rin mapakali ang kanyang puso. Kilalang kilala ko ang anak ko. Hindi niya babalikan ng babaeng yun at alam kong mahal na mahal ka niya. Salamat po. Bago siya umalis, hinawakan ng ginang ang kamay niya. Magtiwala ka. Opo, sagot niya kahit hindi buo ang loob niya. Paglabas ni Isabel ng bahay, huminga siya ng malalim. Alam niyang minahal siya ni Oliver. Nararamdaman niya yun. Ngunit alam din niyang may mga aninong mahirap kalabanin lalo na kung galing sa nakaraan. Sa gabing yun, umuwi ng pagod si Oliver. Han, tawag nito. Ngumiti siya't lumapit. Kumain ka na ba? Hindi pa. Sabay na tayo. Habang kumakain sila, tahimik lang si Isabel. Gusto niyang magtanong, ngunit pinili niyang manahimik. Dahil minsan, ang pagmamahal, hindi laging pagtatanong, kundi pagtitiwala. Ngunit sa loob ng dibdib niya, nararamdaman niyang may paparating na unos na susubok sa tatag nilang mag-asawa. Sa mga sumunod na araw, wala namang napansin si Isabel na kakaiba kay Oliver. Normal itong umuuwi. Ngumingiti pa rin sa kanya. Mayakap pa rin. May halik sa noo tuwing aalis at darating. Wala ni anino ng pag-aalinlangan sa kilos nito. Hindi rin ito binabanggit ang pangalan ng babaeng minsang gumulo sa kanyang isipan.
At dahil doon, unti-unti ring gumaan ang dibdib ni Isabel. Siguro nga wala na talaga. Siguro tapos na. Masaya siya. Hindi niya na kailangang mag-overthink. Hindi niya na kailangang magtanong. Ramdam niya na mahal siya ng asawa niya at sapat na yun. Ang tanging napansin niya lang ay mas naging busy si Oliver. Mas madalas itong umalis ng maaga at umuwi ng late. Ngunit naiintindihan niya yun. Doktor ang kanyang asawa. Natural lang na maging abala ito. Isang umaga, nagising siyang mag-isa sa kama. Wala na si Oliver. May iniwan lang itong note sa side table. May emergency sa hospital. Maaga akong aalis. I love you. Napangiti siya. Bumaba siya ng kusina at nag-ayos ng almusal. Tahimik ang bahay. Umupo siya sa mesa at sinubukang kumain. Ngunit biglang may kakaibang naramdaman sa tiyan niya. Parang may umikot. Parang biglang sumama ang kanyang pakiramdam. Napahawak siya sa bibig at agad na tumayo. Tinakbo niya ang banyo na malapit lang doon at doon siya biglang nasuka. Hingal siya nang matapos. Napatingin siya sa sarili sa salamin. Maputla ang mukha niya. Pawis ang noo niya. Bigla siyang natigilan. Hindi pa siya dinadatnan. Napahawak siya sa tiyan niya. May nabuo na ba? Bulong niya. Kahit sa loob niya may kakaibang kaba o tuwa na magkahalong gumapang sa kanyang dibdib. Tinawag niya ang katulong. Pwede bang bilhan mo muna ako ng PT? Nagulat ang maid pero tumango din. Opo ma'am. Halos hindi mapakali si Isabel habang naghihintay. Palakad-lakad siya sa kwarto. Paulit-ulit na humihinga ng malalim. Maya-maya pa, bumalik na ang maid. Kagad niyang kinuha dito ang binili. Dali-dali siyang pumasok sa banyo at ilang sandali pa, 2 guhit. Nanlaki ang mata niya. Buntis na siya. Hindi niya namalayang umiiyak na pala siya. Pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang saya. Lumabas siya ng banyo. Napaupo siya sa gilid ng kama, hawak-hawak ang pregnancy test. Han, magiging daddy ka na. Bulong niya. Gusto niyang makita agad ang kanyang asawa. Gusto niyang sabihin kaagad dito. Hindi siya nag-aksaya pa ng oras. Nagbihis na siya at agad na pumunta sa hospital na pinagtatrabahuhan ni Oliver. Alam niya kung nasaan ang opisina nito. Pagdating niya sa hospital, diretso siyang naglakad papunta sa opisina ni Oliver. Mabilis ang tibok ng puso niya hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa saya. Hawak niya pa rin ang maliit na paper bag kung saan nakalagay ang pregnancy test. Pagdating niya sa harap ng pinto, bahagya itong nakabukas. Napangiti siya. Oliver, bulong niya habang dahan-dahang tinutulak ang pinto. Ngunit biglang nanigas ang katawan niya. Nakita niya ang hindi niya kailanman inakalang makikita. Magkalapat ang labi ni Oliver at ng isang babae. Isang babaeng hindi siya pwedeng magkamali. Si Katrina Vernon. Parang huminto ang mundo ni Isabel. Hindi siya nakapagsalita. Parang may pumigil sa hangin sa kanyang dibdib. Isang hakbang paatras. Isa pa. Hanggang sa nakalayo siya ng nakalayo. At doon, tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha. At dahil nga umalis na si Isabel, hindi na nito nakita pa ang ginawang pagtulak ng asawa niya sa babae. Hindi alam ni Isabel kung paano siya nakalabas ng hospital. Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa kotse. Ang alam lang niya'y masakit. Sobrang sakit. Parang may pumupunit sa puso niya. Ito ba ang kinabibisihan ng asawa niya? Ito ba ang dahilan kung bakit madalas itong wala? Hindi pa rin ba ito nakaka-move on? Mahigpit niyang niyakap ang sarili niya habang umiiyak. Nanginginig ang mga balikat niya sa sobrang sakit. Napahawak siya sa tiyan niya. Pasensya ka na, baby. Hindi alam ni mami kung bakit nangyayari to. Sa isip niya, paulit-ulit ang isang tanong. Kung mahal talaga siya ni Oliver, bakit ganun ang nakita niya? At sa sandaling yon, hindi lang basta nasaktan si Oliver. Nawasak ang puso niya. Sobrang sakit. Ang sakit para sa kanya. Akala niya okay na. Okay na sila. Pero bakit kinailangan pang bumalik ng ex nito? Pagka-uwi ni Isabel sa bahay, mugto ang mata niya. Dumiretso siya sa kanilang kwarto. Sinara niya ang pinto at napasandal doon. Huminga siya ng malalim pero kahit anong gawin niya, parang kulang pa rin ang hangin sa kanyang dibdib.
Hindi niya patuluyang naikakalma ang sarili nang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message. Late na akong makakauwihan. May asikasuhin pa ako sa hospital. Napangiti siya. Isang mapait na ngiti. Talaga? Bulong niya sa sarili. Late na naman. Bakit? Magbabanding pa sila? Ipag-uusapan pa sila ng ex niya? Hindi niya mapigilang matawa. Isang mahinang tawa na may kasamang luha. Ang tanga mo, Isabel. Dahan-dahan siyang naupo sa kama. Hawak niya ang cellphone. Paulit-ulit na binabasa ang text ng asawa. Wala namang mali sa salita. Simple lang. Pero ang nakita niya kanina, yun ang hindi niya kayang ipaliwanag. Pumikit siya at muling bumalik sa isip niya ang eksenang nakita. Ang magkadikit na labi ng dalawa. Napahawak siya sa tiyan niya. Baby, mukhang hindi talaga tayo para sa daddy mo. Anya na para bang maiintindihan siya ng sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Unti-unting nabuo sa isip niya ang isang desisyon. Marahil panahon na para tapusin ang kahibangan niya. Pinilit niyang ipaglaban ang kanilang marriage. Pinilit niyang magtiwala. Pinilit niyang paniwalaan na sapat na ang pagmamahal niya. Na sapat na ang pagpili ni Oliver sa kanya. Pero mali siya. Hindi talaga mag-work ang marriage nilang dalawa. At mas masakit pang isipin na ang batang dinadala niya ang posibleng masaktan sa lahat ng ito. Tumayo siya at naglakad papunta sa closet. Binuksan niya iyon at pinagmasdan ang mga damit niya, ang kanyang mga gamit. Mas mabuti pang umalis kaysa patuloy kong saktan ang sarili ko sa pananatili dito. Hindi dahil siya'y mahina, kundi dahil ayaw niya nang madagdagan pa ang sakit. Kailangan niya munang lumayo kay Oliver, sa kanilang mga magulang, sa lahat ng nagpapaalala ng sakit sa kanya. Dahil kung mananatili siya, baka tuluyan siyang mawasak. Hapon na, nang magsimulang mag-impake si Isabel. Hindi siya nagmadali, isa-isa niyang kinukuha ang mga damit niya. Ilang damit, mga personal na gamit. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam lang niya, kailangan niyang umalis. Tumigil siya sandali at naupo sa gilid ng kama. Napatingin siya sa una ni Oliver. I love you so much. Mahina niyang sabi habang nakatingin pa rin sa unan. Hinawakan niya ang tiyan niya. At mahal kita. Bulong niya sa dinadala niyang bata. Kaya gagawin ko to para sa atin. Ayaw niyang ipaalam muna sa kahit na kanino. Maganda na siya na muna ang may alam. Tsaka niya nalang sasabihin sa iba. Sa ngayon, gusto muna niyang magpakalayo-layo. Kailangan niya munang huminga. Kailangan niya munang buuin ang kanyang sarili. Pagkatapos mag-impake, iniwan niyang maleta sa may pintuan. Umupo siya muli sa kama, hawak ang kanyang cellphone. May isang mensahe siyang gustong isulat. Ngunit ilang beses niya itong binura. Anong sasabihin niya? Naaalis muna siya? Iiwan niya na muna ito at hindi niya alam kung kailan siya babalik? O sasabihin niyang nakita niya ang halik na yun at mas mabuti pang palayain na lang nila ang isa't isa? Sa inis niya, pinatay niya na lang ang sipi tsaka iyon tinago sa bulsa niya. Bago tuluyang lumabas ng bahay, tumingin siya sa paligid. Ang bahay na minsan niyang inakalang magiging tahanan niya habang buhay. Paalam. Mahina niyang sabi. Tahimik niyang isinara ang pinto. Sa hapong yun, umalis si Isabel dala ang sakit at batang bunga ng pagmamahala na akala niya wala nang makakasira. Hindi niya alam kung kailan siya babalik. Hindi niya alam kung babalik pa ba. Ang alam lang niya, kailangan niyang piliin ang sarili at ang anak niya. Pagod na pagod si Oliver nang makauwi siya ng bahay. Halos hating gabi na. Ang buong akala niya, sasalubungin siya ni Isabel at tinihintay siya nito na umuwi. Ngunit pagpasok niya sa loob ng bahay, sinalubong siya ng katahimikan. Walang ilaw sa sala, walang TV na nakabukas, walang bakas ng kanyang asawa. "Hon?" Tawag niya habang iniiwan ang bag sa sofa. Walang sumasagot. Naglakad siya papunta sa kusina. Wala rin doon. Umakyat siya sa kanilang kwarto. Maayos ang kama. Masyadong maayos, parang walang natulog doon. Doon na siya kinabahan. "Isabel?" Isang malakas na tawag niya. At tinawag niya ito gamit ang pangalan. Bumaba siya ulit at nakita ang isang maid. "Nasaan ang asawa ko?" Tanong niya rito. Hindi na maitago ang takot at kaba sa kanyang boses. Nagulat ang maid.
Sir, umalis po si ma'am kanina. Umalis? Opo, may dala po siya mga gamit. Akala ko po'y alam ninyo. Parang may sumabog sa ulo ni Oliver. Sunod-sunod siyang napamura. Umalis si Isabel? Bakit? Wala naman silang problema. Yun ang alam niya. Maayos sila. Masaya sila. Mahal nila ang isa't isa. Napahawak siya sa buhok niya. Wala na siyang problema kay Katrina. Matapos siyang halikan nito sa hospital kanina, ay doon na siya sumabog. Tinulak niya at nasigawan niya ang babae na nagdulot ng labis na takot dito. At tuluyan niya nang napaalis si Katrina. Hindi lang sa opisina, kundi pati na rin sa kanyang buhay. Sinabi naman itong hindi na siya guguluhin pa. Sa wakas ay titigil na ito. Gustuhin niya man kasi nung una na ipag-utos at pagbawalan itong pumasok sa opisina niya ay hindi pwede. Kaya bakit ngayon? Ang asawa niya naman ang nawawala. Sir, maingat na tawag ng maid. Salamat, pwede ka nang magpahinga. Nang maiwan siyang mag-isa sa sala, bigla siyang napaupo sa sofa. Nangihina ang kanyang mga tuhod. Nasaan ka, Isabel? Kinuha niya ang cellphone at agad na tinawagan ng asawa. Ngunit hindi niya ito makontak. Muli niya itong tinawagan pero wala pa rin. Doon na siya tuluyang kinabahan. Agad niyang tinawagan ng mga magulang ni Isabel. Kinakabahan siya habang hinihintay na may sumagot. Hello, boses ng mami ni Isabel. Ma, nasa inyo po ba si Isabel? Tumahimik ang kabilang linya ng saglit. Wala siya dito, iho. Bakit ba? Umalis po siya. Hindi ko po alam kung saan siya pumunta. Anong ibig mong sabihin? Halatang nag-aalala na ang ginang. Pag-uwi ko po'y wala na siya. May dala raw pong mga gamit. Narinig niyang napabuntong hininga ang mami ni Isabel. Wala rin siyang sinabi sa amin. Hindi rin siya tumawag. Sumali na sa usapan ng daddy ni Isabel. May nangyari ba sa inyo? Nag-away ba kayo? Wala po. Maayos naman po kaming dalawa. Panandali ang katahimikan ang nanaig bago muling may nagsalita sa kabilang linya. Tutulong kami sa paghahanap. Tatawag kami kapag may nalaman na kami. Sige po, maraming salamat. Pagkatapos ng tawag, tuluyan ng bumigay ang katawan ni Oliver. Napasandal siya sa sofa, nakatingin sa kisame. Walang kahit anong paliwanag, kaya bakit umalis ang asawa niya? Bigla niyang naalala ang mga huling araw nila, ang pagiging tahimik ni Isabel, ang mga ngiti nitong pilit, ang mga mata nito na tila ba may gustong itanong sa kanya. Ang tanga mo, bulong niya sa sarili, napahawak pa siya sa mukha niya. Nasaan ka na, Han? Hindi niya alam kung paano magsisimula. Hindi niya alam kung saan hahanapin ang asawa. Pero isa lang ang tanong sa isip niya. Bakit ito umalis? Dahil sa pagkakatanda niya, wala naman silang problema. Tumayo siya at muling tinawagan ang cellphone ni Isabel. Pero wala pa rin. Sa gabing yon, mag-isa si Oliver sa bahay. Wala ang asawa na katabi niya sa kama na nagdulot ng labis na kalungkutan sa kanya. Doon niya napagtanto na nawala na sa kanya si Isabel. Hindi dahil sa ibang babae, kundi dahil sa hindi nila pag-uusap ng maayos, sa hindi niya pagtatanong kung may bumabagabag ba sa kanyang asawa. Tahimik ang probinsya. Yun ang unang napansin ni Isabel nang makarating siya roon. Walang ingay ng sasakyan, walang nagmamadaling mga tao. Ang tanging maririnig lang ay ang huni ng ibon at ang pagaspas ng hangin sa mga puno. Doon siya nagpunta sa bahay ng dati nilang maid na matagal nang retired. Hindi niya alam kung paano siya tatanggapin ng matanda, pero wala siyang ibang maisip na mapupuntahan. Ma'am Isabel, ikaw ba talaga yan? Gulat na sabi ng ginang nang buksan ito ang pinto. Ngumiti si Isabel kahit may bigat sa kanyang dibdib. Pwede po ba akong makituloy muna dito? Hindi na siya tinanong pa ng marami. Agad siyang pinapasok. Anak, welcome ka rito. Pwede kang manatili hanggat gusto mo. At doon nagsimula ang mga araw ni Isabel sa probinsya. Simple ang buhay. Gigising siya ng maaga at tumutulong sa mga simpleng gawaing bahay. Habang tumatagal, palaki ng palaki ang umbok ng tiyan niya. Alam ng dati nilang maid na siya ay buntis. Ngunit hindi ito nagtanong kung nasaan ang ama ng bata. Tahimik lang si Isabel. May mga gabing nakatingin siya sa kisame habang hawak ang tiyan niya. Anak,
Dito muna tayo ha. Bulong niya. Minsan, naiiyak siya sa pananabik. Namimiss niya ang kanyang mga magulang. Namimiss niya ang mami ni Oliver. At higit sa lahat, namimiss niya ang kanyang asawa. Ngunit tuwing papasok sa isip niya ang halik na nakita niya sa hospital, napapailing na lang siya. Siguro masaya na siya. Siguro, bumalik na siya sa babaeng mahal niya. Kaya pinipilit niyang maging matatag para sa anak niya. Samantala sa syudad, walang araw na hindi nangungulila si Oliver. Simula nang umalis si Isabel, pakiramdam niya na wala ng kulay ang lahat. Kahit gaano siya kabisi sa hospital, kahit ilang pasyente ang asikasuhin niya, bumabalik at bumabalik pa rin sa isip niya ang asawa. Hanggang isang araw, nakakwentuhan niya ang isa sa mga nagtatrabaho sa hospital na kahapon lang din bumalik dahil nagpagaling ito sa sakit. Sinabi nito na ng araw na yon ay nakita nito ang asawa niya na papunta sa kanya. Kilala na nito si Isabel dahil ng unang beses na binisita siya ni Isabel ay tinanong nito kung sino ang babae na sinabi niya namang asawa niya. Pero ang asawang masaya sanang papunta sa kanya, umalis ng malungkot at lumuluha. Doon pumasok sa isip niya na baka iyon ang dahilan kaya ito umalis. Nakita nito ang paghalik sa kanya ni Katrina. Nasabi din ng mami niya sa kanya na napag-usapan nito at ni Isabel ang tungkol kay Katrina, na mali din niya dahil hindi niya inopen up sa asawa ang tungkol dito. Pero ang halik na yun, hindi niya yun ginusto. Biglaan lang yun. Tinulak at nasigawan niya ang babae at pinaalis niya ito. Pero kung nakita yun ni Isabel, sapat na iyon para masira ang tiwala nito sa kanya. Gusto niyang magpaliwanag. Gusto niyang sabihin ng totoo pero paano? Hindi niya alam kung nasaan ang kanyang asawa. Araw-araw niyang sinisisi ang sarili. Kung mas naging maingat ka lang. Bulong niya hanggang sa isang gabi, tumunog ang kanyang cellphone. Numero ng mami ni Isabel. Agad niya itong sinagot. Oliver, alam na namin kung nasan ang asawa mo. Nasan po siya? Bakas ang kasiyahan sa kanyang boses. Nasa probinsya. Malayo pero ligtas siya doon. Naupo si Oliver sa gilid ng kama. Thank you for telling me, ma. Iho, may sasabihin pa kami sa'yo. Tumigil sandali ang mundo niya sa kaba sa susunod nitong sasabihin. Buntis si Isabel. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya ng mga oras na iyon. Buntis si Isabel? Bakit hindi nito sinabi sa kanya? Baka dahil sa nakita nito. Matapos ang 9 na buwan, sa wakas, alam niya na kung nasaan ang kanyang asawa. At hindi na siya nagdalawang isip. Pupuntahan niya ito doon. Susunduin niya ang mahal niyang asawa. Iuuwi niya ito sa kanila. Pagdating ni Oliver sa probinsya, nakaramdam siya ng saya dahil alam niyang nandoon ang kanyang asawa. Tinuro ng isang kapitbahay ang bahay na kanyang hinahanap at doon niya nakita si Isabel, ang kanyang asawa. Nasa bakuran, masayang nagdidilig ng halaman. May ngiti sa labi, payapa ang muka. Ngunit halata ang umbok nito dahil malaki yun. Naluha si Oliver sa nakita. Han, bulong niya. Magkakaanak na talaga silang dalawa. Hindi niya namalayang umiiyak na pala siya habang pinagmamasdan ito mula sa malayo. Ngunit bigla niyang napansin na napahawak si Isabel sa tiyan nito. Nawala ang ngiti nito. Napaupo pa ito sa bangko. May lumabas na mag-asawa mula sa loob ng bahay. Mukhang manganganak na siya, sabi ng ginang sa asawa nitong lalaki. Hindi na nag-isip si Oliver. Sumunod siya sa kanila. Dinala nila si Isabel sa maliit na paanakan sa bayan. May iba pang pinapaanak kaya medyo magulo ang paligid. Ngunit may isang bakanting kwarto. Ako nang magpapaanak sa kanya, biglang sabi ni Oliver. Nagulat ang lahat ng naroon. Doktor ako. Nagkatinginan ng mag-asawang nagdala kay Isabel. O sige, kung makakatulong kayo. Naka-face mask si Oliver at agad na pumasok sa kwarto. Nakikita niyang hirap na si Isabel. Nanginginig ito at umiiyak. Huminga ka lang. Nandito lang ako. Mahinang sabi ni Oliver. Pilit binababa ang boses. Ngunit tila hindi pa rin ito kumakalma. Bigla niyang tinanggal ang face mask. Trust me. Nanlaki ang mata ni Isabel. Oliver, ikaw pala.
Tumulo ang luha ni Isabel. Ngunit sa sandaling yun, nakaramdam siya ng lakas. Ang asawa niya palang nandoon, ang lalaking mahal niya, ang ama ng anak niya. Sa sandaling yun, pansamantala niyang kinalimutan ng sakit, kinalimutan ng kanyang nakita. Trust me please. I'm sorry. Mahal na mahal kita, Han. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw sa kwarto. At makalipas ang ilang sandali, isinilang ang anak nila. Isang iyak ang pumuno sa silid. Napahikbi si Isabel habang pinagmamasdan ang munting nilalang na bunga ng pagmamahala nila ni Oliver. Salamat, mahina niyang sabi bago tuluyang napapikit dahil sa pagod. Nang mahimbing na siyang nakatulog, hawak ni Oliver ang kamay niya. Hindi na kita bibitawan, bulong ng asawa niya na hindi niya na narinig dahil nilamon na siya ng antok. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Isabel. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang bigat ng katawan niya at ang kirot na unti-unting bumabalot sa kanya. Ngunit mas nangingibabaw ang pagod kaysa sa sakit. Huminga siya ng malalim tsaka dahan-dahang tumingin sa paligid. Isang maliit na silid, may liwanag na pumapasok sa bintana at may isang pamilyar na kamay na mahigpit na nakahawak sa kanya. Han, mahina niyang bulong. Agad na gumalaw ang lalaki. Parang kanina pa ito nakabantay. Napatingin ito sa kanya. Puno ng pag-aalala ang mga mata. Gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Hindi agad siya sumagot. Sa halip, ibinaba niya ang tingin niya sa tabi niya. At doon niya nakita ang munting nilalang na nakahiga sa crib na mahimbing na natutulog. Nanlaki ang mata ni Isabel. Ang baby natin. Malusog siya. I'm so proud of you, wife. Tumulo ang luha ni Isabel. Sa sobrang dami ng emosyon, saya, pagod, ginhawa, hindi niya alam kung alin ang uunahin. Ngunit bago pa siya makapagsalita, marahang hinawakan ni Oliver ang kamay niya. Han, kailangan kong magpaliwanag. Tumingin siya rito. Tahimik lang siyang nakinig. Alam ko kung bakit ka umalis. Alam kong pumunta ka ng hospital that day. May nakapagsabi sa akin. Kaya alam kong nasaktan kita dahil sa nakita mo. Sa hospital, nakita mo ko't si Katrina. Hindi niya na napigilan ng luha. Tumulo yun ng tuluyan. Oo, akala ko niloloko mo ko. Napayuko si Oliver. Hindi ko ginusto yun. Biglaan ang halik niya. At agad ko siyang tinulak palayo sa akin. Hindi mo na siguro nakita yun dahil umalis ka na. Sinigawan ko siya. Pinaalis ko siya. Sinabi kong may asawa na ako't mahal kita. Naluha si Isabel. Nanginginig ang kanyang labi. Kung alam ko lang, hindi na sana ako umalis agad. Hindi, kasalanan ko. Mabilis na sagot ni Oliver. Tumaas ang tingin ni Isabel sa asawa. Ubigay niya ako. Trabaho kong pangalagaan ang kalusugan ng kababaihan. Pero sarili kong asawa, hindi ko na alagaan habang nagbubuntis. Hindi ko nakita agad na nasasaktan ka pala. Kaya parang hinayaan na rin kitang umalis na dalang anak natin. Mahigpit nitong hinawakan ng kamay niya. I'm sorry, Han. Hindi na napigilan ni Isabel ang sarili. Umiyak siya ng umiyak sa harapan ng asawa. Lumayo ako dahil akala ko sa kanya ka magiging masaya at kayo talagang para sa isa't isa. Akala ko siya talagang kinabibisihan mo kasi palagi kang busy nun. Umiling si Oliver. Ikaw lang ang mahal ko. Nawala ang lahat ng sakit na nararamdaman ni Isabel dahil sa mga salitang yun. Wala nang iba. Ikaw lang at ang anak natin. Hinawakan pa nito ang kamay niya at hinagka ng likod ng kanyang palad. Tahimik ang silid habang humuhupa ang pag-iyak ni Isabel. Maya-maya, narinig nila ang mahinang pag-ubo sa pintuan. Ang dati niyang yaya at ang asawa nito. Nakatayo sila roon. Parehong may ngiti sa labi. Mukhang kanina pa sila pinapanood. Salamat sa Diyos. Okay na kayong mag-asawa. Pasensya ka na, Iha, kung sinabi ko sa magulang mong nandito ka. Hindi ko na kasi kaya pang itagot nag-aalala ko sa'yo. Pero masaya akong malaman na may asawa ka na pala. Napangiti si Isabel. Salamat po sa lahat. Walang anuman, Iha. Masaya kami na napunta ka rito. Lumapit si Oliver sa mag-asawa. Maraming salamat po sa pag-aalaga sa asawa ko. Ngumiti ang lalaki. Pamilya na namin siya rito.
Pagkatapos mong makarecover, uuwi na tayo. Sabi niya sa asawa. Napatingin si Isabel. Uuwi? Iuuwi kita. Iuuwi ko kayo ng anak natin. May kaba, ngunit may saya sa dibdib ni Isabel. Gusto mo na bang umuwi o dito na muna tayo? Huminga siya ng malalim at tumingin sa baby nila. Uwi na tayo. Ngumiti ang kanyang asawa. Ngiti na tila ba, nagsasabing wala siyang dapat na ipag-alala na hindi na mauulit pang nangyari. Babawi ako. Sa'yo, sa anak natin, sa lahat ng pagkukulang ko. Marahang hinawakan ni Isabel ang kamay ng asawa. Basta, magkasama tayo. Mahina niyang sabi, napangiti naman ito. Mabilis siyang niyakap at hinagka ng noo niya. Tsaka nila sabay na pinagmasdan ng kanilang anak na mahimbing ang pagkakatulog. Sabay silang napangiti ng kanyang asawa. Pagdating nila sa bahay, agad na bumungad kay Isabel ang mga taong labis niyang namiss. Nandoon ang kanyang mga magulang, nandoon din ang mami ni Oliver. Anak! Nanginginig ang boses ng mami niya habang mahigpit siyang yakap. Ramdam niya talaga ang pagkamis nito sa kanya. At alam niyang ilang buwan din niyang pinag-alala ang mga ito. Hindi na napigilan ni Isabel ang luha niya. Mami, thank God. You're back, iha. Nandito ka na ulit kasama namin. Sabi ng kanyang daddy. Samantala, nasa mga bisig naman ni Oliver ang kanilang baby. Tahimik ang munting nilalang, mahimbing ang tulog. Ang apo ko. Masayang sabi ng mami ni Oliver. Agad na lumapit ang mami ni Isabel at marahang kinuha ang sanggol mula kay Oliver. Ang liit-liit niya, sabi nito habang pinagmamasdan ng apo. Sunod-sunod na ang atensyon ng lahat na napunta sa baby. Nakatayo lang si Isabel. Pinagmamasdan ng eksenang iyon, ang magulang niya at ang mami ni Oliver. Lumapit ang asawa niya sa kanya. Inakbayan siya nito, marahan siyang hinagkain. Isang simpleng halik lang, ngunit ramdam na ramdam niya ang pagmamahal nito sa kanya. Wala nang kailangang sabihin. Magpahinga na muna kayo, sabi ng mami ni Oliver. Kami na munang bahala sa apo namin. Nagkatinginan si Isabel at Oliver, tsaka tumango sa mga ito. May gusto raw kasing kumausap sa kanya. Dinala siya ni Oliver sa isang tahimik na bahagi ng bahay. May nakaabang na video call sa tablet. Are you sure? You're ready to talk with her? Tanong ni Oliver. Hindi niya alam kung sino ang tatawag, kaya bahagya siyang kinabahan. Tumango na lang siya, at nang mag-on ang screen, laking gulat niya nang makita ang mukha ng babae, si Katrina. Nanlaki ang mata ni Isabel. Isabel, salamat sa pagtanggap ng tawag. Tahimik lang siya, hindi alam kung anong sasabihin. Gusto kong humingi ng tawad sa saglit kong panggugulo. Dahil sa akin, nagkalabuan kayo. I thought I still love Oliver, pero ayaw ko lang palang maging masaya siya sa iba. Kaya ako nagawa yun. Hindi inasahan ni Isabel ang mga salitang yun. Bahagyang umiti si Isabel. Tapos na yun. Huminga ng malalim si Katrina. May gusto lang din akong ipakilala. Umatras ang babae at may pumasok sa frame na isang lalaki. Hawak ang kamay nito. Ang mapapangasawa ko, magpapakasal na kami. Nagulat si Isabel hanggang sa napangiti siya. Congratulations. Thank you. At gusto ko lang sabihin na bagay kayo ni Oliver. Saglit itong tumingin sa gilid ng screen. Tila may sinasabi sa lalaking kasama. Tsaka muling humarap. Siguro, in-explain nito ang sinasabi sa kanila. Wag na wag kayong maghihiwalay. Masaya ako na natagpuan ni Oliver ang taong lubos na magmamahal sa kanya. Goodbye, sabi ni Katrina bago pinatay ang tawag. Nang magdilim ang screen, tahimik lang siya. Hindi niya namalayang niyakap na pala siya ni Oliver mula sa likod niya. Hindi na kita hayaan pang umalis. Hindi na kita hayaan pang iwan mo ako. Halos mawala ako sa sarili. Sobrang lungkot ko nung mawala ka. Nandito na ako. Napangiti si Isabel at marahang humarap sa kanyang asawa. Hahagkan sana siya ni Oliver nang biglang umalingaw-ngaw ang iyak ng sanggol. Si Baby Isaac. Nagkatinginan sila at sabay na napatawa. Mukhang gutom na, sabi ni Oliver. Ang anak natin, sagot ni Isabel na may ngiti sa labi. Magkahawak kamay silang bumalik sa sala at kinuha na muna ang anak nila sa lolo at lola. Mukhang si Katrina,
Sumubok lang talaga sa tibay ng pagmamahala nilang dalawa. Na ngayon, napatunayan nilang walang kahit na sinong makakasira sa kanilang dalawa. Napapangiti si Isabel habang nakaupo sa upuan sa labas ng kanilang bahay. Hapon na, palubog na ang araw at ang liwanag nito dahan-dahang kumakalat sa bakuran. Sa harap niya, masayang naghahabulan ng mag-ama niya, si Oliver. Ang asawa niyang minsan ay hindi niya inakalang magiging mundo niya ay humihingal na sa kakahabol sa 3 nilang anak. Pawis na pawis ito, nakataas ang manggas ng damit, pero ang ngiti sa labi hindi nawawala. Hindi na ito ang tahimik at seryosong lalaking una niyang nakilala. Isa na itong amang malambot ang puso, handang mapagod, handang magmukhang katawa-tawa para lang mapasaya ang mga anak. "Daddy, bilisan mo!" Sigaw ni Isaac habang tumatakbo, ang kanilang panganay. "Mabagal ka, Daddy!" Dagdag ni Ivan, ang pangalawa sa kanilang mga anak. Si Irene naman na bunso nila ni Oliver ay tawang-tawa, halos madapa sa kakatawa. Napailing si Isabel habang pinagmamasdan ng eksena. Hindi niya akalaing darating siya sa puntong to. Kung babalikan niyang nakaraan, hindi niya maiwasang matawa sa sarili. Naalala niya ang araw na nagsimula ang lahat. Kababalik pa lang nila noon sa Pilipinas. Pagod siya sa biyahe. Mabigat ang pakiramdam at ang gusto niya lang ay matulog. Ngunit imbis na pahinga, isang seryosong usapan ang naghihintay sa kanya sa sala. Pinaupo siya ng kanyang mga magulang. "Anak," mahinahong sabi ng daddy niya, "may sasabihin kami sa'yo." Kinakabahan na siya noon. Pakiramdam niya'y may mali. "Ikakasal ka na." Diretso nitong sabi. Natawa siya sa una. Akala niya biro, pero nang makita niyang seryoso ang mukha ng mga magulang niya, doon siya napalunok. "Sa anak ng kaibigan namin ng mami mo." Dagdag pa nito, at doon niya unang narinig ang pangalan ni Oliver. Ayaw niya, hindi niya kilala ang lalaki, hindi niya alam kung anong klaseng tao ito. Hindi niya kayang isipin na ang sarili niya ikakasal sa isang estranghero. Gusto niyang tumanggi, gusto niyang sabihing hindi pa siya handa. Ngunit nang banggitin ng daddy niyang dahilan na iyon ang dying wish ng daddy ni Oliver, parang hindi niya kaya. Bago raw ito mawala, gusto nitong makitang ikasal ang anak nito. Kaya pumayag siya, hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Sa una, tahimik ang kanilang pagsasama. Parang 2 taong magkasama lang sa isang bahay, pero may sariling mundo. Pero unti-unting may nagbabago. Nakita niya kung gaano kaseryoso si Oliver sa trabaho, kung paano nito inuuna ang responsibilidad, kung paano ito tahimik pero palaging nariyan kapag kanyang kailangan. Hanggang sa isang araw, napansin niyang hinahanap-hanap niya na ito, hanggang sa hindi niya na napigilan ang kanyang puso. Naroon man ang hindi pagkakaintindihan, may mga araw na akala niya tuluyan na siyang mawawala sa buhay nito. May mga gabing umiiyak siyang mag-isa. Hawak ang tiyan niyang noon, may lamang buhay na hindi alam ng ama. Akala niya'y katapusan na. Pero nagkamali siya. Dahil sa huli, pinili pa rin siya ni Oliver. Pinili ang kanilang pamilya. "Mommy!" Napabalik si Isabel sa kasalukuyan. Papunta sa kanya si Isaac. Pawis na pawis ito. "Mommy, love you," sabi nito sabay yakap sa kanya. Sunod namang lumapit si Ivan. "Mommy, love you." Si Irene naman, mahigpit na niyakap ang kanyang braso. "Love you, Mommy." Labis na natouch si Isabel sa sweetness ng mga anak niya. Kulang na nga lang ay maiyak siya dahil sa 3 bata. "I love you all," mahina niyang sabi habang hinahaplos ang buhok ng mga anak niya. Sa 3 anak nila, si Oliver ang nagpaanak sa kanya. Ayaw kasi nitong iba. "Ako lang. Gusto kong ako lang ang nasa tabi mo," sabi pa nito noon, at hindi siya tumutol dahil mas kampante siya, mas panatag. Habang yakap ang mga anak nila ni Oliver, biglang may umubo sa likuran niya. "Excuse me." Napatingin silang lahat kay Oliver na kunwaring seryoso. "Ako rin," sabi nito sabay turo sa sarili. "Mas mahal ko ang mami ninyo. Nauna ako sa inyong 3. Nagtinginan ng 3 bata tsaka sabay-sabay na natawa. "Daddy!" Sigaw ni Irene. Napailing si Isabel na tumatawa. "Mommy is mine," dagdag ni Oliver. Patuloy na inaasar ang mga anak nila.
Daddy, selos! Sigaw ni Ivan. Mas lalong nagtawanan ng mga bata. Magbibihis po muna kami. Amoy pawis po kami. Saad ni Isaac. Oo nga, dagdag ni Ivan. Daddy, baho ka rin po. Tawang sabi ni Irene. Aba, loko kayo ah. Sagot ni Oliver. Tumakbo na papasok ng bahay ang tatlo. Naiwan sila ni Isabel sa labas. Hinawakan nito ang kamay niya. Tired? Umiling siya rito. Ngumiti ang asawa niya at hinagkan ng kanyang labi. Saglit lang pero puno ng pagmamahal. Kahit doktor ako, hindi ako mawawala ng oras sa inyo. Lumalim ang gabi. Nang makatulog na ang mga bata, tahimik silang pumasok sa kwarto. Umupo si Isabel sa kama. Sinusuklay ang buhok niya. Lumapit si Oliver sa likuran niya at marahan siya nitong niyakap. Naglalambing na naman ang kanyang asawa. Thank you, Han. Para saan? Dahil nandito ka pa rin sa tabi ko. Dahil pinili mo pa rin ako. Humarap siya rito at ngumiti. Tayo, pinili natin ang isa't isa. Hinagkan siya ng asawa ng mas matagal, mas malalim, pero ramdam niya pa rin ang pagrerespeto at pagmamahal. Humiga silang magkatabit magkayakap. At bago pumikit si Isabel, isang bagay ang malinaw sa kanya. Ang kasal na noong unay napilitan lang ay natapos sa panghabang buhay na pangako.